Marso 2015. Mainit ang hangin sa Nueva Ecija at sa ilalim ng araw, nakatayo si Rogelio Manlapas, 42 taong gulang, sa harap ng kanilang maliit na bahay sa bayan ng San Leonardo. Ang lupa ay payak, may maliit na bakuran at ilang halaman sa gilid. May asawa siyang si Mila, 39, at 2 anak, si Angela, 12, at si Renz, 9. Habang pinagmamasdan ang bahay na kanilang sinimulan at pinaghirapan, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang hindi sapat ang simpleng pangakong magkakaroon ng magandang buhay para sa pamilya. Kailangan niya ng hustong kinikita para sa bahay, sa pagkain, sa edukasyon ng mga anak. Pinagmasdan niya ang mga mata ng mga anak. Ang inosenteng ngiti ni Angela habang naglalaro sa bakuran at ang nakangiting mukha ni Renz ay tila nagpapaalala sa kanya ng tunay na dahilan kung bakit kailangan niya magtrabaho sa ibang bansa. Habang natatitig siya sa kanyang cellphone, may nakita siya post ng isang agency na nag-hiring para sa ibang agad niya itong pinuntahan at sa kabutihang palad ay natanggap siya. Pagkalipas ng 1 linggo at araw na ng pag-iibang bansa sa airport, kumpleto ang kanyang pamilya at mahigpit na yakap ang tanging pabaon ng mga ito at iyak ng mga bata. Nakasakay siya sa eroplano papuntang Dubai, United Arab Emirates, dala ang pangakong babalik na may kayamanang sapat para sa pamilya. Sa loob ng eroplano, tahimik siyang nakatitig sa bintana habang iniisip ang 3 taon ng buhay niya sa disyerto. Hindi lamang para sa pera, kundi para sa pangarap ng mga anak na makapag-aral ng maayos at magkaroon ng maayos na bahay. Pagdating sa Dubai, nagsimula siyang magtrabaho bilang construction worker sa Al Satwa District. 12 oras na trabaho, 6 na araw kada linggo. Sa init ng disyerto, parang apoy sa balat, ngunit bawat pawis at hirap ay nagiging maliit kapag naiisip niya ang pamilya. Buwan-buwan, nagpadala siya ng pera kay Mila. 35,000, minsan 40,000. Sabi ni Mila, gagamitin ito sa pagpapagawa ng bahay at sa pag-aaral ng mga bata. Tuwing Sabado ng gabi, nagvi-video call sila. Tuwing maririnig niya ang salamat pa mula kay Angela, lumalambot ang puso niya. Ang mga sandaling iyon ang nagbibigay lakas sa kanya para tiisin ang bawat araw sa disyerto, sa init, sa pagod, at sa pangungulila. Sa una, naging madali ang adjustment. Nakahanap siya ng mga kaibigang katrabaho, natutunan ang mga tradisyon at kultura ng bansang banyaga. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ramdam niya ang lungkot. Maraming beses siyang niyaya ng mga kasamahan na magbakasyon, ngunit palaging tumatanggi. Pag-uwi ko, gusto kong tapos na lahat. Bahay, ipon, plano, wika niya sa sarili. Taong 2018, 3 taon na siyang nasa abroad. Ang mga video call ay naging mas madalang dahil sa abala, ngunit palagi niyang sinisigurado na maipadala ang buwanang remittance. Hindi niya alam na habang siya ay nagtitiyaga sa disyerto, sa San Leonardo, may lihim na nagaganap sa kanyang tahanan. Isang gabi, habang nagkakape sa balcony ng barracks, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kababata niyang si Edwin. Isang litrato ang ipinadala nito. Nang buksan niya, parang biglang tumigil ang mundo niya. Sa larawang iyon, nakayakap si Mila sa isang lalaking kilala niya bilang Arman de Jesus, pinsan niya at itinuring na kapatid. Sa likuran nila, may tarp na nakasulat, "Congratulations Mila and Arman." At may bagong sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Hindi makagalaw si Rogelio. Ang bawat halakhak sa litrato ay parang kutsilyong tumatago sa dibdib niya. Ang bahay na pinaghirapan niya ay nakapangalan pala kay Mila. Ang bangko ay siya lang ang may access. At si Arman, siya pala ang pumalit sa kanya. Hindi lang sa bahay kundi sa buhay niya. 1 linggo siyang halos walang tulog, paulit-ulit na binabalikan ang mga video call nila. Ang mga ngiti ni Mila, totoo pa ba? Hanggang sa isang gabi, habang hawak ang rosaryo, napaluha siya. Humingi siya ng lakas sa Diyos, hindi alam kung paano magsisimula ulit. Ramdam niya ang sakit sa dibdib, ang panghihina sa katawan, at ang pangungulila sa mga anak na lumalayo sa kanya dahil sa sitwasyon. Sa mga sumunod na linggo,
Pinagtibay niya ang sarili. Alam niyang kailangan niyang maging matatag hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Hindi niya maaring hayaan na ang 3 taon ng hirap ay masayang sa kasinungalingan at pagtataksil. Hindi na niya hinintay na matapos kanyang kontrata. Umuwi siya noong Disyembre 2018. Hindi siya dumiretso sa bahay. Dumiretso siya sa Nueva Ecija Provincial Hall kasama ang dating katrabaho niyang abogado, si Ateneo Joselito Ramos. Pinag-usapan nila ang bawat hakbang bago isumite ang kaso. Economic abuse, estafa, falsification of documents, at adultery. Nagsimula ang laban, hindi sa suntukan, kundi sa katotohanan. Bago nagsimula ang hearing, pumunta siya sa tapat ng bahay. Tahimik siyang nakatayo sa dilim, pinagmamasdan ng mga ilaw at naririnig ang tawanan sa loob. May karaoke at musika. Hindi siya kumatok, hindi pa oras. Alam niyang darating ang araw na sila ang tatahimik. Pebrero 2019, unang araw ng hearing. Nang makita siya ni Mila sa loob ng korte, biglang nag-iba ang mukha nito. Si Arman, hindi makatingin. Nang ipresenta ni Rogelio ang mga resibo ng remittance, screenshot ng chat, at mga papeles ng bank transfer, tahimik lang siya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sapat na ang katotohanan para marinig ng lahat. Ang abogado ni Rogelio ay ipinakita rin ang mga patunay ng pagtataksil ni Mila at ni Arman. Mga litrato, video at testimonya mula sa mga kapitbahay at kaanak. Muling nagpakita si Rogelio ng dignidad, tahimik, maayos, ngunit matatag. Hindi kailangan ng sigawan, sapagkat ang katotohanan ay sapat na para lumaban sa mga kasinungalingan. Hindi ko sila gustong sirain, sabi ni Rogelio sa harap ng hukom. Gusto ko lang makuha ang pinaghirapan ko. Ang luha ng isang OFW, hindi dapat gawing puhunan ng kasinungalingan. At dumating ang hustisya. Agosto 2020. Idineklara ng korte na peke ang mga papeles na pinirmahan ni Mila at Arman. Ang bahay at lupa ay ibinalik kay Rogelio. Ang sasakyan ay nareposes. Si Mila at Arman ay hinatulan ng 3 taong pagkakakulong, kasama ang kaso ng adultery bilang karagdagang krimen laban sa pamilya at karapatan ni Rogelio. Ang mga anak ni Rogelio ay ipinagkatiwala sa kapatid niyang si Linda upang masiguro ang kanilang seguridad at pangangalaga. Ngayon 2024, 4 na taon na mula nang makamit ni Rogelio ang hustisya. Nakatira siya sa Talavera, Nueva Ecija, may maliit na hardware store at nag-aalaga ng manok. Tahimik na, ngunit payapa. Sa pader ng kanyang tindahan, nakasabit ang isang larawan. Siya, si Angela, at si Renz, nakangiti sa bagong bahay. Ang simpleng larawan ay nagpapaalala ng hirap, sakripisyo, at tagumpay na pinaghirapan niya. Sa isang panayam sa lokal na radyo, sinabi niya, "Hindi ko na hinahangad ang ganti. Ang mahalaga, natutunan ko. Ang tiwala, mas mahal pa sa pera. At kahit ilang beses kang masaktan, basta may pananalig, may hustisya pa rin sa mundong ito." Para sa lahat ng OFW, ang kwento ni Rogelio Manlapas ay paalala. Magpadala ng pagmamahal, pero magtira para sa sarili. Minsan, ang pinakamabangis na krimen ay hindi sa lansangan nangyayari, kundi sa loob ng sariling tahanan. Si Rogelio Manlapas, 51 anyos, isang dating OFW na minsang niloko, ngayon ay natutong magmahal, ng may tapang, may dignidad at may hustisya.